Nice way to go, Cyrus. Kala ko ako lang magsasabi nito. Ani CJ, na lumabas na rin ng conference room. Shut the hell up, Anderson. Wika ni Cyrus. Chill man, pero proud ako sa'yo. Wika ni CJ na may ngisi sa mukha. Get lost, Anderson. Yeah. Aalis na ako. Hahanapin ko pa si Lorena. Sagot ni CJ na tila lalong ginagalit si Cyrus. Don't you dare, Anderson. Wika ni Cyrus sa mapanganib at tingin kay CJ pero naglakad na ito palayo. Damn, Anderson. Kailangan ko siyang mahanap. I won't let that beast comfort her. Damn it. Wika ni Cyrus nang sinasera na lang kaharap. Hayaan mo muna si Lorena, Cyrus. Wika ni Blake. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong lumayo sa akin tulad ng ginawa mo sa sarili mo. Sagot ni Cyrus sa tila wala na sa sarili. You realize that's out of line, Cyrus? Ani Blake na masama ang tingin kay Cyrus. Stop it, you two. Tamang asawa ko. Bigyan mo muna siya ng space kahit ngayong araw lang. Isa pa, hindi lang yan ang problema mo. Alam mo naman siguro kung sino nasa Pilipinas. Posibleng nakita na nilang mukha mo. Hindi ko naisip na magiging ganito kagulo. Sagot ni Cyrus na nahihilamos ng kamay sa mukha. Pinagdaanan ko lang ganito mga problema. Wika pa ni Blake. Malakas ang tunog ng isa na basig na baso ang kumuha ng atensyon ng mga nasa hotel room na iyon. Your Highness. Wika ng head security na nagpasukan sa den ng hotel suite. Nagmamadaling lumabas sila magkapatid galing sa kanilang silid. Grandma? Wika ni Heaven. Ano nangyari, Grandma? Tanong ni Sky pero hindi ito nagsasalita. Nanginginig na nakatitig lang ito sa telebisyon habang nag-uunahan ng mga luha sa kanyang mga mata. Paano? No, this can't be. Agaton? Ani Helena na halos manghina sa kinatatayuan. Agad naman tong nililohan ng mga apo. Grandma! Sigaw naman ni Sky. Sky, look! Wika ni Heaven at tumulo na rin ang luha habang nakatitig din sa telebisyon kaya napatingin na rin to sa pinapanood ng mga to. Dad? Hindi makapaniwala ang sambit ni Sky sa nakikita. Sabi ko sa'yo, nakita ko siya eh. Wika ni Heaven na umiiyak na. Paano to nangyari? Nakita ko siya sa kanyang libingan. Paano nabuhay siya? Wika ni Sky na napaupo na rin sa couch. Ang anak ko. Buhay ang anak ko. Wika ni Helena na napahagulhol na ng iyak. Sky, gusto ko siya makita. Gusto ko siya makita, please. Please. But his name? He is the president and CEO of TRN. He is... Pwedeng hindi siya si Dad. Sagot ni Sky na hindi pa rin makapaniwala. Gumawa ka ng paraan, Sky. Gusto ko siya makita. Alam ko si Daddy yun. Sagot ni Heaven na umiiyak sa harap ng kapatid. Heaven, sambit ng kambal. You are the crown prince, Sky. Do something. O ako ang gagawa ng paraan. And I'm not giving you a choice. Wika ni Heaven at nililikuran ng kapatid. Damn it! Sagot ni Sky out of frustration. Magdamag namang di nakatulog si Cyrus kakaisip kay Lorena. Maagang pumasok ang binata kahit walang tulog, pero unang kita mo pa lang dito tila may ito pagod na pagod. Damn! You look! Ani Lester pero hindi niya natuloy ang sasabihin. Don't start with me, Lester. Wika ni Cyrus na walang kaimo-emosyon. Alright. At tinaas pa ni Lester ang dalawang kamay. Is she in? Wika ni Cyrus at tinatanong ko nakapasok na ba si Lorena. Yup, as haggard as you are. Let's go. Where to? Tanong ni Lester. Newsroom. Wala nang rason para magtago. Kailan na nila kung sino ako. Alright, pero bago yon tumawag ang Crown Prince personally. Gusto niya ng appointment sa'yo. Wika ni Lester. Tila nanigas naman sa kinatatayan sa Cyrus at di agad nakasagot. Sabihin mo busy ako. Maybe next time. Napatay na lang si Lester sa binatang dumiretso na sa labas ng opisina. Kaya wala na rin siya nagawa kundi sundan ito. Habang naglalakad sila, bumabati ang mga empleyado sa kanila at nakamasid. Nang makapasok sila sa newsroom, tila naman tumigil ang oras sa mga naroon. Nasaan siya? Tanong ni Cyrus kay Greta dahil hindi niya agad nakita si Lorena. Sir, good morning Sir Thompson. Wika ni Greta nagkakandautal. Where is Lorena? Ulit pa ni Cyrus. She is in the back room, sir. Si Lorena naman nasa backroom na walang kamalay-malay na naroon na sa newsroom, si Cyrus. May mga inaayos siyang papel pero tila mo kinakausap ang sarili. Ang daya mo. Ang daya-daya mo. Yung boyfriend ko, siya na palang boss ko. Mukha lang akong tanga. Ang tanga-tanga ko. Bakit ba hindi ko naisip yun? Ani Lorena habang masama ang loob na inaayos ang mga papel na nakatambak sa harapan niya. I'm sorry, pero hindi ko tinago dahil lang sa'yo, baby. Nagtago ako sa media simula pa. I don't really wanna be in front of the public. Wika ni Cyrus na nakapasok na sa backroom.
Cyrus, I'm sorry. It should be Sir Cyrus. Ani Lorena na nagulat na nandoon ang binata. Isang tawag pa sa akin ng sir at hindi mo magugustuhan ng gagawin ko sa'yo. Ngayon dito. Wika ni Cyrus na unti-unting lumalapit kay Lorena. You are still the same arrogant asshole. Sagot ng dalagang naiiyak na. I know, it's still me. Lumalabas lang ako sa publiko dahil mahal kita Lorena at hindi ako tatayo lang habang pinagpapiestahan ka ng mga tao. I want everyone to know that you have the best taste in town. Ani Cyrus na nakapagpangiti kay Lorena sa kabila ng luha nito. What a confident asshole you are, Cyrus. Ani Lorena ang nakangiti habang tuloy ang pagbagsak ng mga luha. I am, but not when it comes to you. Tingnan mo ako, baby. I look like a mess and scared at the same time when you called me sir yesterday, then walked out. Sorry, hindi lang talaga ako makapaniwala kahapon. I love you, Lorena. Sambit ni Cyrus na hinaplos pa ang mukha ni Lorena. Akala ko ba hindi ka marunong magmahal? Tanong ni Lorena na magaan ang pakiramdam. Yeah, I don't. Until you came. Na kahit anong pilit ko hindi ko kaya magmahal, lagi kang nandyan. At itong gagong to'y nahulog sa'yo. Wika ni Cyrus habang titig na titig kay Lorena. Hindi naman agad nagsasalita si Lorena, kaya nagpaliwanag na naman kaagad si Cyrus. Baby, please. Ayoko na ganito ka. Hindi nagsasalita at iniiwasan ako. I really didn't mean... Ani Cyrus na hindi natapos ang sasabihin. I love you, Cyrus, or Cyrus Thompson, and I'm sorry kung nag-walkout ako. Lorena, wika ng binata, saka hinalikan ng maalab si Lorena. Magkasabay na lumabas ang backroom ang dalawa na tila naman hinihintay ng lahat ng taga-newsroom. Anong tinitingin-tingin ninyong lahat? Cyrus. Awat naman dito ni Lorena. Just kidding, baby. May ipinahatid akong tanghalian para sa lahat, pero sasama ka sa akin sa tanghalian mamaya. Wika ni Cyrus na tinitigan na si Lorena. Sa narinig, hindi na napigilan ng mga tao sa newsroom mamapasigaw. I am taking back what I've said. Sa isang iglap, parang na good night sleep ka na ilang linggo. Wika ni Lester na natatawa na sa kaibigan. Asshole, sagot ni Cyrus sa kaibigan. Thank you, Lorena. At isinin na siya ngayon mukhang pinagsaklaban ng langit at lupa. Wika ni Lester na natatawa na. Si Aya na may tahimik na isang banda at nagingitit sa inggit pero kinakabahan din nang malamang si Cyrus at ang big boss nila ay iisa. Sa pananahimik ito, napansin ito ni Cyrus. You, Aya, right? Tanong ni Cyrus na bigla naging seryoso. Sir, yes sir. Sagot ni Aya na kinakabahan. Come here. Sir, ani Aya. Magbalot-balot ka na. Makakaalis ka na dito. You are fired. Wika ni Cyrus kaya napatigil ang lahat. Po, pero sir, bitching around Lorena is something. But I can't fire you for that. Gayon pa man ibang pagsasabi sa press na ako isang callboy para na makaganti kay Lorena. Sa tingin mo ba hahayaan kitang manatili pagkatapos mong gawa ng chismis na ako isang callboy? Sir, hindi po. Hindi ko po yun ginawa. Really? At nagagawa pa talaga magsinungaling sa harapan ko pa mismo. Sir, wika ni Ayang napaiyak na. You're fired. Kunin mo na mga gamit mo at umalis ka na sa building na to. Wika nito na hindi na tinapunan ng tingin ng babae. Lester, have her escorted by security. Pero Cyrus, wika ni Lorena. No buts for her, baby. Magkita tayo mamayang lunch. May kailangan lang akong puntang meeting. Sagot ni Cyrus na hinalikan pa si Lorena sa labi. Naging abala ang umagang iyon para kay Cyrus. Marami siyang inaasikaso at mga kamiting mula nang lumabas ang mukha niya sa telebisyon. 12:00 na matapos ang huling meeting niya, kaya agad siyang bumaba sa newsroom para sunduin si Lorena. Ready, baby? Yeah, let's go. Sagot naman ni Lorena. Nakarating naman ang dalawa sa Italianis resto dahil gusto ni Lorena ng pasta. Naging maayos ang tanghalian nila pero nang kailangan nilang bumalik sa TRN, isang babae ang humarang sa daraanan nila. Dad! Wika ng babae na nasa may daanan palabas kaya tagtama mga madala ni Cyrus. Dad! Wika ni Heaven nang palabas na si Cyrus sa Italianis. Nanigas naman si Cyrus na makitang si Heaven ang kaharap niya. Please excuse us, miss. Nasa daraanan ka namin. Wika ni Cyrus na formalang tinig. Dad, it's me, Heaven. Sagot itong napaluhana. Si Lorena na may nakikiramdam lang sa nangyayari pero ramdam niyang mahigpit na hawak ni Cyrus sa kanyang kamay. Hindi kita kilala. Please let us pass. Kailangan pa namin bumalik sa trabaho. Sagot nito na walang emosyon. No, Dad, it's me. Hindi mo ba ako naaalala? Ako at si Heaven. I really don't know. Ani Cyrus na hindi natapos ang sasabihin dahil niyakap na siya ni Heaven.
Daddy, I miss you. I miss you so much. It's me, Heaven, Dad. It's me, your little girl. Your princess, remember? Daddy, please? Wika ni Heaven na umiyak na. Naliga si Cyrus sa kinatatayuan. Gustong-gusto na niyang yakapin si Heaven pero hindi niya magawa. Patay na siya para sa mga ito. Wala na si Agaton. Maingat at nanginginig na hinawakan ni Cyrus ang dalawang braso ni Heaven na nakayakap sa kanya para tanggalin to kahit pang talagang nais ay ang mayakap mo niyang dalagita. Hindi talaga kita kilala. Hindi ako ang ama mo. Nagkakamali ka lang siguro. Ibang taong tinutukoy mo at napagkamalan mo lang ako. Wika ni Cyrus na nilampasan na si Heaven at hindi na napalabas si Lorena ng restaurant. Naiwang nakatayo lang doon si Heaven at tulo ng tulo ang masaganang luha sa mga mata nang lampasan siya ng kinilalang ama. Hindi mo na ba ako mahal, Dad? Bulong ni Heaven na umiiyak habang palayo si Cyrus. Na mga sandaling iyon, gustong-gusto ng takbuhin pabalik ni Cyrus si Heaven at yakapin na mahigpit pero pinigil niyang sarili at hindi man lang ito nilingon saka tuluyang lumabas. Dad! Sigaw ni Heaven na iyak ng iyak. Rinig na rinig ni Cyrus ang sigaw nito hanggang sa makalabas ng restaurant. Na makasakay sina Cyrus at Lorena sa sasakyan, tahimik si Cyrus. Parang dinudurog ang puso niya sa ginawa niya kay Heaven. I'm sorry, Heaven. I'm sorry, but I love you so much, my princess. Bulong ni Cyrus sa kanyang isip at napahigpit pa ang hawak sa manibela. Are you alright, baby? Tanong ni Lorena. Yeah, I'm fine. I believe you, Cyrus. Sabi mo sa akin wala kang anak. Siguro nga napagkamalan ka na ng batang yon. Thank you. Naisagot na lamang ni Cyrus. Na makabalik naman sa opisina, inihatid na lang ni Cyrus sa Lorena sa newsroom, saka umakyat sa opisina niya. Paglabas pa lamang niya ng elevator ay nakita na niyang maraming bodyguards. Alam niya ang sigil ng mga ito. Iyon ang sigil ng royal family. Sa dami ng mga iyon, nahulaan na niya kung sinong bisita niya. Sa dami niyon, alam niya na agad na ang Crown Prince ang binabantay ng mga ito. Cyrus, mabutit narito ka na. Hindi ka maniniwala kung sino narito. Litanya ni Lester. Kilala ko kung sino. Nagkaroon na din ako ng ganyang karaming bodyguards dati. Nasa loob ba siya? Yeah, just in the receiving area. Hindi ko siya hinayaang makapasok ng opisina mo. Good. Ani Cyrus na naglakad na papasok. Ibang pinto ang dinaanan niya papasok ng kanyang opisina, hindi doon ang receiving room. Naupo na muna si Cyrus sa kanyang swivel chair at tumugot na isang malalim na hininga. Send him in. Utos si Cyrus kay Lester. Haharapin mo na siya? Mukha ba ako may choice? Pwede kong sabihin wala ka dito at bukas na makakabalik. Bukas ano sasabihin natin sa kanya kapag bumalik siya? Pero hindi ka sigurado kung babalik siya bukas. Oo, pero ang sigurado ako kung gaano niya kamahal ang kapatid niya at gagawin niyang lahat para makausap ako. Kaya bakit patatagalin pang hindi naman maiiwasan? Are you sure about this, Cyrus? Sinabi ko kay Heaven na hindi ko siya kilala kahit isang oras na nakakalipas. Pinakamasamang magagawa ng isang ama. Denying her brother wouldn't make it any better. So just let it be. Send him in, Lester. Sige, ikaw ang bahala. Ilang sandali pa'y pumasok na si Sky sa opisina ni Cyrus. Tumayo naman ang binata at binati si Sky. Good afternoon, Your Highness. I'm sorry to keep you waiting. I was out for lunch with my girlfriend. Formal namang sabi ni Cyrus. Si Sky hindi makapagsalita at titig na titig sa kaharap. Dad? I'm sorry. Wika naman ni Cyrus na pilit binabaliwala ang narinig. Ikaw ba yan, Daddy? I beg your pardon, Prince Sky? Your dad. You are the late Prince Agaton, Dad. Ani naman ni Sky na hindi mapakawasa sa nakikita. I am Cyrus Thompson, Your Highness. Nagkakamali ka lang. Wika ni Cyrus na hindi tinitingnan ng kaharap. Tingnan mo ko at sabihin mo yan sa mukha ko. Your Highness. Wika ni Cyrus na tinignan ng prinsipe. Naalala mo ba ang araw na isinasama mo ako sa labas para maglaro ng bola? Yung mga araw na pinalabas mo ako para kumuha ng burger sa Subway. Dad, ako to. Si Sky. Wika ni Sky na tila naging desperado bigla. Wala akong maalala sa mga sinasabi mo, Your Highness. Hindi ako ang ama mo at wala akong anak. Wika ni Cyrus pero kasabay noon, tila hinihiwa ang puso niya. Heaven? Sigurado akong maalala mo siya. My twin sister. Mahal mo siya, tama? Prince Sky. Ilang beses ko bang uulitin ang sarili ko? Wala akong anak. Ako, hindi ang iyong ama. Kung hindi yun lang ang pinunta mo rito, maaari ka nang umalis. Marami pa akong gagawin. Sagot pa ni Cyrus kahit pa sarili niya nasasaktan siya sa nangyayari. Sky looked at him eye to eye. Kita ni Cyrus sa pinipigilan nito ang sariling umiyak. Tama ka. Pasensya ka na sa panggugulo, Mr. Thompson.
Hindi ikaw ang ama ko. Hindi kanya kagaya. Dahil ang kilala kong ama, kailanman hindi kami itinanggi. Gagawin niyang lahat para manatili kami, ngunit hindi. Hindi kami itatanggi. Ikinalulungkot kong sayangin ang iyong oras, Mr. Thompson. Sagot ni Sky na puno ng pait ang tinig. Tila patalim na isa-isang itinatarak sa puso ni Cyrus ang mga binitawang salita ni Sky. Konti na lamang at bibigay ng luhang gustong kumawala sa mga mata niya kaya agad siyang tumalikod. My assistant will see you on your way, out your highness. Formal na sabi ni Cyrus. Nang maisara ng bat ng prinsipe ang pinto, tumuro ng luha ni Cyrus. I'm sorry, Sky. I'm sorry, son. Ani Cyrus habang tuloy ang pagpatak sa kanyang mga luha. Sa labas naman ng opisina ni Cyrus, narinig niyang may nag-aargumento. Narinig niyang boses ni Heaven na nagagalit sa kapatid na sumunod pala sa kapatid nang malamang nagpunta ito doon. Nakita mo ba siya? Nakita mo ba si Daddy? Yes, Heaven. Ano, kamusta? Naalala ka ba niya? Tayo? Umaasang tanong ni Heaven. No. Let's go, Heaven. No, gusto ko rin siya makita. Damn it, Sky, I wanna see him. Heaven, tigilan mo na to, pwede ba? Stop being a brat. Ang taong nasa loob hindi natin dad. Dahil hindi niya tayo tatanggi. Mahal niya tayo. Wala na siya, Heaven. Patay na siya. At hindi na siya babalik. Narinig mo ko? Wala na siya. Sigaw ni Sky sa kapatid na tumulo na din ang luha na kanina pang kinikim-kim. Iyon ang unang beses na natagpaatasan niya ng boses ang kapatid. Kitang-kita naman ni Sky kung paano ito napaupo doon sa kinatatayuan at tuluyan ng umiyak. I'm sorry, Heaven. I'm sorry. Wika ni Sky na inalo ng kapatid. I'm sorry, Sky. I just miss him. I miss him so much. I miss Daddy. At gusto ko kasama natin siya sa parating nating birthday. Wika ni Heaven na luhaan na. Alam ko. At miss na miss ko na rin siya. Pero wala na siya, Heaven. At hindi na siya babalik. Sagot ni Sky na yaka pa rin ng kapatid. Samantala, si Cyrus naman irinig na rinig ang pagtatalo ng magkapatid. Napaupo siya sa likod ng pintuan at doon napaiyak. I'm sorry, Princess. Mas makakabuti na yung ganito. Kasama mo ng totoo mong daddy at hindi walang kwenta at makasarili mong daddy kagaya ko. Wika ni Cyrus sa pagitan ng kanyang pagluha. Nang palabasan ng TRN na magkapatid, nakita mga ito ni Lorena. Oy, titig na titig ka dyan. Ani Letty kay Lorena. Wala, may naalala lang ako. Pero sa likod ng utak niya, naalala niya ang dalagita. Siya ang humarang sa kanila ni Cyrus kanina at tinawag itong dad. Meron pa ba akong hindi alam, Cyrus? Ani ng isip Lorena at hindi niya mapigilang kabahan. Sky, Heaven, nakausap niyo na ba siya? Tanong ni Helena. Yes, hindi siya si Dad, Grandma. Kailanman ang daddy agaton namin hindi kami itatanggi. Patay na siya. Let's just meet Aunt Stella and get done with this place. Sky, ani naman ni Helena na naluluha. Pupunta tayo doon mamayang gabi. Tapos na ang usapang ito. Hindi na babalik si Daddy Agaton. Pinalansaan ni Sky na tilikuran ng abuela. Kinagabihan, nagtungo ang tatlo sa mansyon ng mga alarkon. Oh my! Sky! Heaven! Good evening, Aunt Stella. Bati ni Sky pero si Heaven na natiling tahimik. What's wrong, sweetheart? We saw someone at kamukha siya ni Agaton. Pinipilit ni Heaven na siya si Agaton. Ani Helena. Paano kung totoo yun? Anong gagawin mo? Hindi naman nakasigot si Helena sa tanong ni Stella. I miss him, Aunt Stella. I miss Daddy Agaton. Wika ni Heaven na yumakap na kay Stella. You're being a crybaby again, spoiled princess. Ani naman ni Artheus na nakababa na ng hagdanan at nakapanlaro ng basketball at may dalang bola. Artheus, saway naman ni Stella sa anak. It's true, Mom. She looks pathetic. Ang isang prinsesa hindi iyakin. Ganyan ka ba kahinga? Evan? Sa narinig, bigla nagpahid ang luha si Heaven at katakatakan tumigil sa pag-iyak. I'm not pathetic pero ang bastos mo pa rin. Isa akong prinsesa at di mo ako dapat kinakausap ng ganyan. Wika ni Heaven. Now that's the kind of princess I'm expecting, not a weakling. At ako mahal na prinsesa, ako ang anak ng countess, firstborn to the house of Lamarche, at tagapagmana ng Alarcon Empire. At meron akong lahat ng karapat na makipag-usap sa anumang paraan na gusto ko. Ani naman ni Artheus. Mas gusto kong tratuhin mo ng mahinahan ng kapatid ko. Pero natutuwa talaga ako makita ka, Artheus. Wika ni Sky at gumiti naman si Artheus. Wanna tag along? It will be just a few blocks from here. Wika ni Artheus sa pinakitang hawak na bola. I think I will pass. Some other time when I'm prepared. Ani Sky. If you say so. Bye, Mom, Grandma Helena, and you too, brat little princess.
Wika ni Artheus na nangaasar sa katinanguan lang sa Sky. Nasaan nga pala si Blake? Tanong ni Helena. He is a meeting in the study. Some business associates. Sagot ni Stella. I see. Pumunta lang kami dito para ibigay sa imbitasyon para sa kaanawan ng kambal. Sana makapunta ka. Ani Helena. Siyempre, darating kami. Hindi namin ito palalampasin. Don't worry, Heaven. Sisiguraduhin kong nandun din si Artheus. Ani naman ni Stella na kinapamula ni Heaven. Sarap naman ang study room ay naroon si Blake kasama si Lester at Cyrus. Nang marinig nito ang iyak ni Heaven, inubos niya ang basong halos kalahati pang laman sa isang lagok lang. Easy, wika ni Blake. Damn, ako ang dahilan kung bakit umiiyak ngayon si Heaven. Wala kang choice kundi tiisin ito, Cyrus. O pwede kang lumabas doon at ipaalam sa kanilang totoo. Wika ni Blake. Agaton is dead, Blake. Hindi na siya babalik. But he can. Ani Blake. Ilang araw lumipas. Naging maayos muli ang photoshoot ni Lorena para sa Anderson Cruise and Shipping Lines. Ang ina ni Lorena ay alam na ang nagmomodelo ang anak, pero halos manghinang tuhod niya na makita sa pahayagan ang larawan ng anak kasama ang CEO na sa CJ at ang ama nito. Mama, ayos ka lang ba? Ani Lorena na nagmamadaling dinalohan ng ina. Lorena, mag-resign ka na sa pagmomodelo. Ayoko ng trabahong ginagawa mo. Naiintindihan mo ba? Pero mama, walang pero Lorena. Sundin mo ang sinabi ko. Tigilan mo ng kalokohan mong yan. Ani pa ng ina nito. Doon naman tumunog ang doorbell na tila na patigil sa tensyon na mag-ina. Tingnan mo kung sinong dumating. Baka si Cyrus na yan. Papasukin mo muna at makapag-almusal. Ani naman ang ina ni Lorena. Nang buksan naman ni Lorena ang gate, laking gulat niya na makita si Gerald Anderson, ang ama ni CJ. Sir! Gulat na sa ni Lorena. Good morning, Lorena. Pwede ba akong pumasok? Yes, sir, please. Wika ni Lorena ang binuksan ng tuluyan ng gate. Maupo ka, sir. Kukuha lang kita ng kape. Thank you. Sagot ni Gerald saka pumunta sa kusina sa Lorena. Oh, si Cyrus na bang dumating? Bakit di mo pa pinadiretso dito? Ani naman ang ina ni Lorena. Mama, tatay po ni CJ yung dumating. Ano? Gulat na wika ni Pasita na tila hindi makapaniwala. Agad tong lumabas sa sala para makita ang dumating. Nang makita si Pasita ay agad namang tumayo si Gerald. Pasita, anong ginagawa mo dito? Matigas na sabi ni Pasita. Gusto kitang makita. Get out. Pasita, please. Out. I said get out. Ani naman ni Pasita na sa po ang dibdib na napaupo sa sofa. Sir, sorry pero kung mangyari umalis na po kayo. Wika ng dalaga. Kaya wala nagawa si Gerald kung hindi ang umalis. Mama, itong tubig, uminom ka na muna. Ani Lorena na nag-aalala sa ina. Lorena, nahihirapan akong huminga. Ani naman ni Pasita. Sabay noon ay ang pagbusina naman ng sasakyan ni Cyrus sa may gate. Cyrus, si Mama, tulungan mo ko dali. Wika ni Lorena na tinakbo si Cyrus sa may gate. Nagmamakaawang pumasok naman ang dalawa at kitang-kita nila parehong namumutla na ito habang hawak ang dibdib. Hold on to me, Tita Pasita. We'll bring you to the hospital. Wika ni Cyrus na hindi na nag-aksaya pa ng panahon. Pinangko agad nito ang ina ni Lorena at inakay sa backseat. Habang mabilis namang inilak ni Lorena ang bahay at gate, mabilis na naging pagpapatakbo ni Cyrus kaya nakarating agad sila sa ospital. Agad namang inasikaso sa ER ang ina ni Lorena. Lumabas din naman agad ang doktor at agad nilapitan ang dalawa. Kaibigan po natin ma-admit ang pasyente. May mga test pong gagawin sa kanya. Mukha po kasi may problema sa puso niya. Sa ngayon po nilagyan muna namin siya ng oxygen para makahinga ng maayos. Ani naman ang doktor. Lorena, I'll take care of the admission. Just stay beside your mom, okay? Wika ni Cyrus. Pero napatango na lang si Lorena at kitang-kita ang luha sa mga mata. Kinuha ni Cyrus ang isang private suite para sa ina ni Lorena. Nag-down na rin si Cyrus ng 50,000 pesos para magkaroon ng co-signal ang lahat ng test na kailangan isagawa. Nadala naman agad sa private suite si Pasita kaya doon na sila pinuntahan ni Cyrus. Natatakot ako, Cyrus. Ngayon lang nagkaganyan si Mama. Ani Lorena na napaiyak sa dibdib ni Cyrus. She's gonna be alright, baby. Don't worry. Nang matapos ang mga test, agad silang kinausap ng doktor. May bara ang puso ng mama mo, Iha. Medyo matagal na pero hindi na pagtutuunan ng pansin. Medyo lumala na rin. Bawal siya mapagod, mabigla o sumama ang loob. Makakasama yun sa kanya. Ani naman ng doktor. Paano gagaling ang mama ko? Tanong ni Lorena na yakap-yakap lang ni Cyrus. Bypass operation. Kailangan mapera ng mama mo para matanggal ang bara. We were able to conduct angiogram at merong 3 veins sa may bara.
Then do it. Ani Cyrus dahil si Lorena humagulgol na ng iyak. It would cost around 1.5 to 2 million pesos more or less. Ani naman ng doktor. Hindi ko tinatanong kung magkano. Hindi mo ba kilala kung sino ko? I am Cyrus Thompson. Save your insult. Kaya kong bilhin ng ospital na to. Absolutely, Mr. Thompson. I'm sorry. Ani ng doktor saka umalis na. Cyrus, wala akong ibabahid sa'yo. Masyadong malaki yon. Humanap tayo ng ibang ospital. Yung mura lang. Lorena, isa ito sa pinakamagandang ospital para masiguro natin na magiging okay ang nanay mo. Don't mind the money, okay? Wika ni Cyrus, nahililikan pa sa noo sa Lorena. Nakakahiya sa'yo, Cyrus. Baby, pera lang yan. Kaya kong kitain yan pero ang buhay ng nanay mo hindi natin mapapalitan. Stop worrying. Thank you. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Nasa opisina naman si CJ na matanggap ang tawag ni Lorena na hindi ito makakapunta sa shoot dahil nasa ospital ang nanay nito. Agad umuwi si CJ para kumprontahin ng ama. What the hell did you do, Dad? Malakas ang boses ni CJ. What the hell are you talking about? Tanong naman ni Gerald. Bakit ka nagpunta doon? Sa bahay ni Lorena. Isinugod sa ospital ang ina ni Lorena. What? Tanong ni Gerald. Damn it, Dad. Hindi mo talaga alam kung paano aalagaan ang mga tao sa paligid mo. Alam mo lang kung paano sila sasaktan. Lahat sila. Wika ni CJ saka lumabas ng silid ang ama. Pasita? Bulong ni Gerald na nanghihinang napaupo sa gilid ng kama. Gabi na nang may kumatok sa pintuan ng private suite ni Pasita. Gising pa si Lorena dahil pinagpahinga siya ni Cyrus. Nang buksan niya ang pinto, muli na naman siyang nagulat. Lorena? Ani ng lalaking kumatok. Ikaw? Sino kaya ang taong dumalaw kay Lorena? Ano kaya ang papel ni CJ sa buhay ni Lorena? Hanggang kailan kaya itatanggi ni Cyrus sa kanyang pamilya at sa kambal ang tunay niyang pagkatao? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.